Alright, so magandang araw uli sa inyo. Alam niyo ba, etong si Bato de la Rosa at si Robin Padilla, ba't ang lalaki ng ulo ng mga 'to? 'Di ba parang yung sa GMA7 yung mga reporter, yung mga anchor nila ang lalaki ng ulo. Alam niyo bang ginawa ng mga 'to? Ginawa po nilang hostage etong impeachment. Bakit? Tingnan niyo, So sabi rito, si Bato de la Rosa, yung mga nagyayabang diyan, nasabi nila gusto ng taong bayan ang impeachment. I don't know kung sinong taong bayan yan. Because alam ko, lahat ng tao sa Mindanao, lahat ng tao sa Mindanao at Visayas, as I have observed them, as I have observed during the campaign period, sabi nila, iboboto kita. Kung hindi ka magboto sa impeachment. So ano gusto niya sabihin dito? Ayaw ng taong bayan ng impeachment. At kung boboto sa impeachment si Bato de la Rosa, hindi nila siya iboboto. Tapos ito naman po si Robin Padilla. Sabi niya, talaga bang gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Ang bansa natin, gusto nating gutay-gutayin. Kung mayroon tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito. Sa panahon na ito at sa pagkakataon na ito. Lang yan, redundancy yun. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Ayop. Impeachment nga di ba dadaan sa due process yan. So wag niyong harangin na tumawid ng 28th Congress. Kasi yun ang due process Walang due process kung doon po tayo babagsak sa madalian na klase ho ng paglilitis. Yung tas babawasan yung 7 kaso, gagawing 2 na lamang. Sabi nga nung mga prosecutor, kalokohan 'yan, yung mga nakaranas ng mga paglilitis talaga. Kalokohan 'yan na sa loob lang ng 1 araw o 2 araw ang presentation ng mga ebidensya. Syempre may mga rebuttals pa yung kabila. 'Di ba? May mga counter pa yung mga 'yon. So madi-deprive din yung kabila. Yan naman Ano pang banat ni Robin Alam niyo pumasok sa isipan ko rito nung sinabi niya na talaga bang gusto nating magkahiwalay na talaga? Ano to, magre-rebelde na kayo, hihiwalay niyo na yung Mindanao? Ganun na ba yon? Tatangayin niyo na yung Bisaya? Yung mga politiko natin talaga, sabi ni Bato pa nga, di ba? Forthwith na kuno na yan. Forthwith na kuno na yan. Yan ang problema kapag ang atin pong mga senador na hinalal o mga politiko hinalal natin ay hindi po nakakaintindi ng batas, hindi nakakaintindi lalo na ng kanilang trabaho. Ganyan ang magiging, di ba? Kasi yung pinag-uusapan dito sa Forthwith, alam naman natin, walang delay, agad-agad, dapat ginawa na kaagad. Di ba? So sa kanya naman, hindi pwedeng mag-forthwith. Hindi pwedeng. Nangyari na nga hindi na nga agad-agad 'Di ba? Kaya lang sila po yung agad-agad. Sila Bato de la Rosa yung forthwith blocking, 'di ba? The impeachment process. Akalain niyo ayaw pa nga niyang umamin nung una na siya yung may-ari nung isa sa mga nakita ni Amy na 3 na. Ito yung pangatlo na resolution na iniikot. So, ang isa po doon kay Robin Padilla, tapos yung isa pala kay Tolentino. Pero ito yung puro kadramahan. Sino ba to? Sabi niya, I support you, Mr. President. Kung ano ang gusto nating schedule, sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo-gulo. Na hindi tayo magkakagulo sa Pilipinas. Na tayo na magkawatak-watak. Di ba? Yan yung classic na panakot ng mga DDS. Kapag ginalaw nyo mga Duterte, ibig sabihin, in-ICC ninyo, inaresto ninyo, o naaresto na, in-impeach ninyo si Sara, di ba? Na-impeach na. Magkaka-civil war. O, asa na yung civil war? Wala pa nga ganun Ang hostage na rin ni dating Pangulong Duterte ay ang Mindanao. Ihiwalay ang Mindanao, di ba?
At siya yung maghahari-harian. Yung kanilang political dynasty ang maghahari-harian. Yes, I know, kinopya niya kay Tolentino. Actually, sabi nga niya ron, binasa ko yung hype na yun, haba eh. Tapos may iba pa rin siyang pinagbatayan bilang mga reference niya. Merong isa yung babae, yung taga-Supreme Court, na yung mga statement no, nung merong isang forum, kasama niya si Franklin Drilon, tsaka yung ibang mga eksperto. So, kinote nila yon. Tapos yung kay Tolentino naman, he was inspired at ginamit niya yung kay Tolentino. Ang yatong mga to. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po yung abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Tangina. Parang gusto kong manghiram Kinyolo ng yung tumatawa niya na effects eh. Nakakasakit ng tiyan tong mga DDS senators na to. Tinatakot. Parang ba't ako natatawa? Kasi naalala ko yung kapitbahay ko po na nakulong dahil po sa bagansya. Tapos dumating yung panahon na na-opera yun ng appendicitis. Gaya ng case ng tatay ko, pumutok sa loob ng tiyan ng appendicitis niya. So ang operasyon po noon, tastas. Hiniwa dito. Tapos paikot ng pusod, pa letter C. Pababa hanggang puson. Sabi nga ng nanay ko, nakita niyang bitukan ni Papa sa planggana. Nung sumilip siya ron sa may bintana na maliit. Tapos gumagalaw-galaw daw, sabi niya. Tapos may tawag dito. Parang hihimatay siya nung makita niya yon. Kaya yung kapitbahay ko na ganun din. Alam mo ang ginawa noon pagkalabas ng ospital? Kala niya, di namin alam. Nandun sa daanan, sa kanto. Iskinita, nakaganon. No? Sa dingding. Ganun. No? Kalabas yung tahi. Akala naman niya nakakatakot. Kabiruan namin yun. Pagdaan namin sa kanya, tinapik pa namin eh. Cons. Pilipit siya eh. Langya. Ayun, ganun. Ito si Robin. Ipambubuli yung pagkagaling niya sa kulungan. Langya tong mga to. Itong mga hostage taker ng mga senador natin. Di ba? Ito naman, panakot niya. Ako po isang ex-con. O kakatayo nyo? Di ba? Kakatayo. Nakakairita yung sabihan mo yung mga kapwa mo senador na gusto nyo na ba talaga na magkahiwa-hiwalay na tayo dito? Ay nako. Alam mo, sagot ko lang doon, yes. Gusto na naming mahiwalay ka na. Diyan sa Philippine Senate. Luging-lugi sa'yo taong bayan eh. Tapos 'di ba tinatanong nga siya kung meron na siyang na-file, wala pa daw, mamaya. Akala mo naman tawag dito, napakaganda nung laman nung binasa ko nga. Diyos ko po. Kinopya lang din naman niya. Oops, balik natin. Saan na yun? Ay, okay. Alright, may tanong dito. JDB, may tanong ako sa iyo. Okay ba sa iyo kung i-abolish na lang ang Senate at Kamara na lang maiwan? Yes! A big yes. A big yes. Bakit? A late ng bansa natin, magsisenador pa tayo. Diba? Ang dapat po dito, pairalin yung parliamentary system. Yung katulad ng panahon ng tatay ni PBBM, yung modified parliamentary system. Presidential parliamentary system. Yun po yung pinakamaganda na gawin dito sa Pilipinas.